Chismis Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan. Pero bago bilis ang lahat, oras. kasi pinangako natin kahapon na, diba? Gusto ko lang batiin ang 2011 Miss Universe third runner-up, Miss Shamsi Supsuplia. Yes. Hi, Hello, Miss Shamsi. Diba? Amin po siyang nakasama kahapon dahil i-feature natin siya sa ating podcast na mapapanood nyo yan soon. Diba? Kung anong ginawa namin yan, ang tabayanan nyo sa podcast ng Baklitas yan. Of course, powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Diba? Thank you so much sa Bingo Plus sa pagkakataon na yon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon mamita yung mga hindi natin inaakalang makakasama at makakatrabaho natin, diba? Naku, abangan ninyo kasi may revelation dyan si Miss Shamsi Supsop. Siya lang naman ang director ng Miss Universe Philippines. Diba? Yes. At yung issue patungkol sa hindi nagbayad na trophy, malalaman nyo po yan. May revelasyon. Tabayanan nyo sa podcast ng Baklitas. Diba? At saka batiin din natin, Mare, si Ma'am Ana ng Good Sauce. Correct. Thank you so much, Miss Ann. At syempre sa aming tahanan sa podcast, ang Good Sauce Studio. Maraming salamat po. Gusto ko lang din pasalamatan, Mare, ang RJC Dermaglow and Aesthetic Center. And also Dental Clinic. Yan. And ang aking Beauty Derm family, Miss, Beauty Derm family. Sino? Hindi, wala. Kinalimutan mo? Hindi ko nakalimutan. Magkatunog kasi sila ng, munti ko na sabihin, RJC Beauty Derm. Si Ma'am Rhea Tan. Correct. Mami Ray, hello. At syempre sa nagpapakinis lagi sa akin, Doc Nina Radil, thank you so much. Kaya mga bakla gumaganda. Naman, diba? Medyo... Iyang tayo sa stem cells. Gano'n. Yan! So ano na ichichika natin? Mukhang mainit. May tanong lang ako tungkol sa stem cell bago tayo mag-umpisa. May edad ba yan bago ka pwede mag-stem cell? Well, actually, a-advisean ka naman niya. Katulad si Doc Nina, diba? Ina-advise naman niya kung when and kung kailan mo siya pwedeng i-take, advice ka naman niya. So yung mga teenagers siguro hindi pa pwede, hindi pa, no? Syempre, mga bagets-bagets pa. Magde-develop pa yung kanilang mga cells. Hindi pa tayo pwede. Diba? Lalo pa ako sanggol. Charot. Kaya ako nagbumukhang sanggol. But anyways, nakuwento ng chika mo. Hindi tanggol, pero sanggol. Diba? Ang sanggol ng San Juan. Kung may tanggol ang Quiapo, may sanggol ang San Juan. Correct. Diba? Ano na ichichika mo? Makinig ka maigi, Sir Christian, ng Bingo Plus. Yung mga nasa DG Plus, Ma'am Susie. Eto nga, kahapon si Ma'am Susie nakalib kasi mga nganak. Dexter. Ayan. Sila Ninyo Tondo, hello sa inyo. Kila Teo ng DG Plus, hello po. Mare, kahapon nga ay may nagbalita nga sa atin. Na isang source na itong si Ella Cruz ay balak ang kasuhan, Mare. Sino? Ang mga tao. Ayan, sa likod nitong P-Pop latest chika updates. Bakit? Dahil nga sa pagpapakalat ng mga satire posts. Anong satire? Kasi ang satire, Mare, parang pina-exad siya na parang fake news, biro-biro, mga ganon. Diba? Mga ganon yung mga yung mga pinopost. Kasi, Mare, dun sa post na na inilathala nitong P-Pop latest chika update. Ayan, kung makikita niyo sa mga screen, sinabi diyan na si Ella Cruz ay umalma. Saan? Sa pagkansela ng mga klase. Ay, talaga ba? Which is hindi naman niya sinasabi. Si Ella Cruz ba? Ito ba yung galing Made in sa Malacanang. Okay. Kung maalala mo, Mare, etong si Ella, iniisip ko yung sa The Voice. Hindi, merong Ella, diba? Tama ba ako? Ella Nimpa naman yun. Okay. Yun pala. Yun nasa isip ko, yung sabi ko sa The Voice, kaya nung nakita ko yung picture, sabi ko, ay iba ito. Okay. Si Ella Cruz, Mare, kung matatandaan natin, ito din yung nagkaroon ng issue dati dahil nga sinabi niya na ang history daw ay parang chismis.
'Di ba? Na pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. Habang nawala tayo. Dun sa post Mare, nitong si Pipa Latest Chika Update, sinabi doon daw, di umano. Ng nitong Pipa Latest Chika Update na turo-turo level starlet. Ella Cruz. Ganun tinawag siyang starlet. Turo-turo level nga daw. Diba? Excuse me parang umani yan ng parang 600 million gross ang made in Malacanang para sabihin mong starlet. Excuse Ella Cruz, me, diba? umalma at nagbigay ng wala niya, nagbigay ng wala niyang kakwenta-kwentang suggestion daw. Grabe tong mga tao na to, ang tatapang nyo. Diba? Na masampulan. Actually, Mare, itong si Ella Cruz ay may may pinost na nga kamakailan lamang. Kahapon yata niya to pinost Sabi sa atin ng ating may rebate na siya. Pinangalanan niya itong mga kakasuhan niya at balak talaga niyang ipakulong. Sabi niya dito, nandito po ang listahan ng mga admins ng page. Ayan at code pa lamang daw yung nasa kanya. Pasasaan bata, maipapakilala din daw niya itong mga to. Well, anyways, 'di ba? Yung tungkol napakarami naman hindi, kaya naman niyang, kumbaga parang kaya nila niyang gawin yan, lalo pat meron na tayong cybercrime division diyan sa NBI. Pwede na sila magtungo diyan. 'Di ba? Kasi kung saan nga naman din nagsampa ng kaso din. Itong sila Megastar, sila Dominic Roque, sila Bea Alonso ng mga cybercrime offense. 'Di ba? Nagtungo sila nga sa mga tanggapan ng NBI dahil nga sa cybercrime law na tinatawag. Do Mare, alam natin na kahit ito'y satire, medyo kasi alam mo naman, mga artista to, mga to, kagaya ng lagi kong sinasabi, mga artista to, mga to, at may iniingatang dignidad, kagaya na lamang ito. Correct. Sinabi din dito nung post din nila na Loy sa Andalyo, ban sa isang hotel sa Antipolo, matapos mag-iwan ng kuto sa unan. Ayan, diba? Nahinigaan nito, diba? Actually, yun naman din, kasi na yan degrading na yan. Diba? Doon sa mga artista na kanilang mga fini-feature, tulad na lang dito kay Ella Cruz. Diba? Napaka-degrading nun, para tawagin yung starlet, 'di ba? Okay lang naman maglathala tayo bilang isang mamamahayagan ng ating mga ibabalita. Actually, hindi naman sila media, Mare. Satire page lang siya na nagpo-post ng mga ganito. Na nag-e-exage, diba? Pero yun nga, diba? Siyempre, dahil ginagawa nila yan, Mare, ibig sabihin, nagiging parte sila ng mga taong nagpapahayag or mamamahayag, nagbibigay ng mga impormasyon sa tao. Pero wag naman po nating, alam mo yun, linlangin o kaya magbigay tayo ng mga false information tulad nito, katulad niyan, may nag-react na artista, diba? Lalo na kung relevant yung Mare, relevant yung artista at yung panahon or kung ano yung latest na na balita. Correct. Mare, madali kasing paniwalaan. Alam niyo naman ang mga Pilipino minsan mapapaniwalain. Correct, diba? Tsaka Mare, diba? Kung ako naman yung kay Ella Cruz, diba? Ba't ko naman gagawin yun para mag-anunsyo ka ng kung anong bagay? Diba? Na diba? Unahan ko yung mga talagang sangay ng gobyerno na dapat mag-announce sa mga bagay na ito para sa mga tao. Diba? Na parang, pero para tawagin yung starlet kasi parang it's a no-no. Diba? Tapos turo-turo level pa daw. Oo, yung mga ganong aspeto. Kaya diba, dapat mag-iingat din po tayo sa ating mga, alam mo yun, binibitawang mga impormasyon, lalo pa sa social media ngayon, ay lahat ng tao, pag pinost nyo, naniniwala agad. Diba, yung mga ganong aspeto. Meron pang isa, Mare, na nag-post din ng isang hindi natin maintindihan kung paninira ba ito or or chismis. Tungkol kay Ella? Itong Queen Lengleng. Ayan, na pinost nito na Ella Cruz. Diba? Chinichismis na may putok. Yung mga ganyan. Yung mga ganong aspeto, siguro, diba, yung mga tao katulad niyan, sa pangalan pa lang itself, alam niyo yun na hindi ito talagang legit na account siguro. Itong Queen Lengleng, Mare, ay may 14,000 diba, followers sa Facebook. Diba? Kasi kung talagang legit yan na account naman, Mare, ilalagay mo yung pangalan mo naman din dyan. Pero para gumawa ka ng mga ganyang, alam mo yun, pasintabi. Pero syempre, matutuntun pa rin kayo dahil nga syempre may mga batas na tayo dyan na nangangalaga. Lalo pat may kinalaman sa cybercrime. Diba? Alam mo, kahit paulit-ulit pa nating sabihin ito na satire lamang ito, sa batas kasi natin, walang kinikilingan yan. Correct, diba? Sabi nga, anong sabi sa batas? Kahit satire pa yan or what? Ignorance of the law excuses no one. Diba? Kaya tignan nyo, kahit na yung mga inosente,
Minsan, di ba, hindi Yun napapatuloy. lang yung sinasabi ka, ay, hindi ko po kasi alam Oo, ay, hindi pwede hindi pa po. pwedeng hindi mo alam. Bilang Pilipino, karapatan po natin na malaman po yung mga yung mga batas. Correctamente, di ba? Kaya kung meron tayong pagkakataon na magbasa-basa at alamin kung ano po yung ating karapatan Diba? bilang Pilipino, ay atin po itong i-maximize upang nang sa gano'n na hindi po tayo lumalabaga sa karapatan ng iba, lalo na sa batas. Lalo na sa batas na talagang alam mo yun, na dapat alam mo lagi. Kaya nga di ba lagi yung sinasabi, think before you click malapit and think before you post. Itong si Ella Cruz Mare ay malapit kay Direk Daryl Yap dahil nakikita natin diba? na minsan kasama niya itong aantayin natin ang rebate ni Direk Daryl. Sigurado, re-rebate yan sa mga yan. Lalo na sa pinapakalat nitong Queen Lengleng din na page. At saka yung isa, na may putok itong Anong page yun? Itong P-Pop latest chika updates. Para namang hindi naman din siya reliable source. Oo. Diba? Kasi may mga reliable source talaga online eh. Diba? Kumbaga parang sigurong ginagawa lang nito, mambuisit. Diba? And nasundo nyo po yung pikon. Oo. So, we'll see you in court. Diba? Maraming mga post, sabi nga nitong si Ella Cruz Mare, pinagpasensyahan ko na kayo. Di ba pinalampas na niya yung unang post tungkol sa kanya. Pero yung mga ganitong klase ng post na may patungkol sa sa pagkakansela, kasi sinabi doon Mare na kinukundi na daw nitong si Ella Cruz yung pagkansela ng klase. Diba? Anong kinalaman niya doon? Dahil wala daw makapipigil sa taong may pangarap kahit na lakas ng hangin pa yan. Hindi, totoo. Hindi. Wala naman totoong, kumbaga totoo yun. May point yun. Yung pag-abot ng pangarap mo kahit na sino. Pero yung bagyo na ganito, di ba? Parang hindi naman din yan gagawin ni Ella Cruz na alam din naman niya na... Delikado! Oo. Tsaka isa pa, para sabihin niya yun. Hindi naman ako naniniwala. Diba? Maging aral ito hindi lamang dito sa P-Pop latest chika updates dahil aabangan natin kung totoo kayang maipapakulong nitong si Ella Cruz. Itong mga admins ng naturang page na ito. Masasampahan kayo ng kaso. Dadagdag kayo doon kay Nahuli na sa Indonesia si Alice Guo. Correct, diba? Na nakakaloka. Gusto nyo samahan si Alice Guo talaga, Alam mo Mare, very updated yung mga tao ngayon pagdating sa issue ng bayan at ang showbiz. Correct, diba? Na nakakaloka. Kaya yun lang, magsilbing leksyon lang po to sa atin, hindi ba? Tandaan nyo po, ang mga bagay pong ating ginagawa, sinasadya man o hindi, kailangan pong panagutan yan lahat. At diba? kailangan, Mare, syempre, pinag-iisipan. Correct, diba? Kaya nilagyan tayo ng utak upang nang sa ganun ay mag-isip muna bago natin gawin ang mga bagay-bagay. Pero ni Madre Deeply Blue, hindi ba? Na nakakaloka. Gusto nyo bang natatag kayo nang wala kayong utak? Ay, nako hindi. Tama na yung maganda ka lang. Ganyan. Paano yung ganda? Ganon. Hala. Yaks. Hala, ang ganda. Yaks. But anyways, meron ka bang idadagdag? Wala na. Ay nako, 'di ba? Mag-iingat pa rin po tayo sa lahat ng ating mga pangga, ha? Ayan, medyo masama pa rin, masungit ang panahon, na mag-iingat po masama tayo. At masungit. Correct, walang kasing pangit. Tama, totoo. 'Yun, 'di ba? Pinag-isa na lang, combo ka agad. Pak, 'di ba? O pangit ang panahon. Oo nga. 'Di ba? Mag-iingat po kayong lahat, ha? Ayan, hindi po biro itong alam mo 'yon, ilang araw na halos nag-uulan na. So, ayan, mag-iingat po tayong lahat. At kahapon ay panay pa rin ang pagtunog ng cellphone ko dahil sa paalala ng NDRRMC. Alam mo, gusto ko na nga jowain yung mga yun eh. Kasi lagi silang lagi nag-update, 'di ba? Hindi kagaya ng jowa mo, 'di ba? Naka-yellow. Bumagyo lang, sabihin walang signal. Hindi makapag-update, 'di ba? Kahapon yung huling na natanggap ko ay naka-orange warning tayo eh. Talaga ba? Oo. Baka may purple na. Charot. Ano bang indication ng May purple ba? Sorry po. Baka yun yung pinakamalala. Hindi po, hindi kayo fake news ha. Hindi. Babawiin natin. Diba? Tapusin na nga natin ito. Baka kung ano pang kulay ang masabi ko. Charot-charot lang po yan ha. Anyways, mga bangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy!